Balita ngayong araw mga boss, magkano nga ba ang kinita ni Conor McGregor at Max Holloway? Ayon sa ulat, may garantisadong bayad si Conor McGregor na $15 million. Samantala si Max Holloway, $3 million lang ang siguradong bayad sa kanya. Ngunit kung isama ang karagdagang bonus, sponsorship at kita mula sa pay-per-view, posibleng umabot sa $30 hanggang $32 million ang kita ni McGregor. Samantala si Max Holloway posibleng umabot sa 5 hanggang $6 na milyong. Bagamat walang pay-per-view sa US sa Paramount Plus, meron pa ring mga pay-per-view sa iba't ibang bansa. Kaya yung 30 hanggang 32 milyon na kikitain ni McGregor, hindi pa yan sigurado mga boss. Kumbaga estimated pa lang. So magkano na ba ang 30 million ngayon sa peso? Posibleng aabot yan sa 1.7 billion. Hindi na masama kung ganyan kalaki ang kikitain ni McGregor sa loob lamang ng round 1. Kumbaga nag-cash out lang mga boss. Kaya marami ang nagsasabi na wag na lang babalik si Conor McGregor kung hindi naman 100% ang kondisyon. Meron niyang isang video na kumakalat kung saan 4 na araw bago ang laban. Nakita si McGregor na pumunta sa clinic. So ano raw ang gagawin ni Conor McGregor sa isang clinic kundi magpa-check up mga boss. Kaya hinala ng mga fans na may nararamdaman na si McGregor bago pa sumampa sa ring. Nagtataka rin si Max Holloway bakit daw napakakalmado ni Conor McGregor bago lumaban. Hindi naman kilala si Conor McGregor na kalmado dahil nagwawala daw yan mga boss bago sumampa sa ring. Samantala yung aurahan ni McGregor, napakakalmado raw mga boss at tahimik lang. Pero kitang-kita sa kanyang training bago lumaban ayos pa naman ang kanyang paa. Sadyang mali lang yung pagbagsak niya matapos bumitaw ng flying kick ng napakalayo. Samantala may report na magbabalik pa naman daw si Conor McGregor. Pero tatangkilikin pa kaya ng mga fans kung babalik pa si McGregor. Sabi nga ni Khabib dati mga boss kapag ang isang fighter ay nagretiro na, kung babalik man yan ay malayo na raw sa kanyang prime. Dahil ang pagiging prime ng isang fighter ay darating lang isang beses. Sa ibang banda naman, Mark Magnifico Magsayo sinagot nga po ang isang fans kung saan sinabi ng fans na wag mo nang pangarapin si Shakur Stevenson. Diyos ko, mahirap kalaban si Shakur, sobrang talino sa ring kahit si Tank di uubra. Sumagot nga po si Magsayo dito na kahit sino pa pangarapin ko kalabanin, si Shakur or si Loma or kahit sino pa, wala kang magagawa. Samantala pambansang kamao Manny Pacquiao na interview nga po sa Russia. At sinabi ni Manny Pacquiao na naghahanap pa ng kalaban niya ngayon at malapit na raw i-announce. Sa tingin niyo mga boss, sino kayang boksingero ang kalaban ni Manny Pacquiao? Sigurado raw na mapapalaban siya bago matapos ang taong 2026. Sa ngayon edad 47 na si Pacquiao kaya abangan natin kung sino ang next fight. Sa ibang banda, Shakur Stevenson nagdemand ng isang bada test kung makakalaban niya si Ryan Garcia. Hirit ni Stevenson may nakaraang issue na si Ryan Garcia sa pagpositive sa gamot. Sinabi naman ni Ryan Garcia matagal na siyang natetest sa bada test under ng WBC. Bawat taon nagpapabada test daw siya sa paggamit ng bawal na gamot. Natatakot lang daw sa kanya si Stevenson kaya panay ang demand. Sa katatapos na laban niya kay Mario Barrios, dumaan na naman siya sa bada test at hindi naman daw siya nagpositive. Kaya binabato raw kay Ryan Garcia yung gumagamit siya ng bawal na gamot dahil masyado siyang malakas kaya natatakot ng kalaban niya. Okay mga boss, yan lang muna ang balita natin. Follow for more updates.